Maitanong ko lang, naranasan na po ba ninyong mapadpad sa mga baryong hindi nyo kabisado? Kung ano o sino ang mga taong nananahan roon? Paano kung mapunta ka sa baryo ng mga aswang, kagaya ng naranasan ko? Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang kong Reniel. Taong 1982, nang makaranas ako ng kakaibang pangyayari sa buhay ko. Isa po akong driver ng van na pinarerentahan ng amo kong pulis na nakadistino sa Lucena City Jail. Taga Real Quezon po ako at may 10 taon na po akong biyahero ng van. Halos naikot ko na rin ang buong Katagalugan sa Luzon at hindi na po bago sa akin ang mag-stop over sa mga karinderyang nadadaanan ko. Kung minsan pa nga po, madalas rin akong masiraan sa daan habang nasa kasagsagan ng biyahe. Kaya kung minsan napapahinto rin ako sa mga baryong nadadaanan ko para humingi ng tulong. Ganito po talaga ang buhay ko bilang driver, lalo na at malayuan ang arkila ko. Sa ganitong paraan ko itinataguyod ang aking pamilya at wala naman akong reklamo sa hamon ng buhay. Lalo pa nga at sa akin lang umaasa ang asawa at anak ko. At bilang padre de pamilya, kailangan ko silang bigyan ng maayos na buhay. Naniniwala kasi ako na balang araw ay tatanda rin ako, kaya hanggat maaga sinusulit ko ang aking kalakasan upang sa gayoy maibigay ko ang pangangailangan ng aking pamilya. Hanggang isang araw ng kalakbay, nakilala ko si Harong, ang bago kong karelyebo bilang driver. May asawa at wala pang anak. Kinuha siya ng amo kong si Sir Ed, gawa ng hindi maiwasan kung minsan ang makatulog sa biyahe. Ayon nga kay Sir Ed, mainam na raw na may kapalitan sa pagmamaneho para makaiwas sa disgrasya. Lalo pa nga at malayo-layo ang mga arkila namin na kung minsan kailangan pa nga naming isakay ng roro ang van patawid ng Mindoro. Pero kung minsan naman, sinasalubong namin ni Harong ang matatarik na daan paakyat ng Baguio, Benguet, Mountain Province at kung ano-ano pa. Subalit kung minsan, nakakaengkwentro din kami sa daan ng mga hindi pangkaraniwan na nilalang. Mga nilalang na minsan ay pabigla-bigla na lang sumusulpot sa mga highway. Bukod pa riyan, biglang tatawid ang mga iyon na animoy mga hangin at biglang maglalaos sa kabilang kalye. Mahirap man paniwalaan ang mga nakikita ko, pero nangyayari ang mga bagay na yan sa personal kong buhay. Lalo pa nga at saksing buhay ko rin si Harong, ang karelyebo kong driver. Kung kaya naman madalas, nagkakatinginan na lang kami kapag may ganoong pangyayari. Hanggang isang araw na, nakatanggap ako ng patawag galing kay Sir Ed. Pinapapunta ako niyon sa kanilang bahay. At komo iisang barangay lang kami, madali naman akong tumugon sa paanyaya nito kasama si Harong. Reniel, ganito ha. May arkila kayo ng van papuntang Bangar, La Union. Hatid lang yon. Dahil marami silang dalahin, mga 3 katao lang ang kasama ninyo. Pero yung mga tao dadaanan ninyo ni Harong sa Pami, Laguna. Detalyadong paliwanag ni Sir Ed. Sige po, Sir Ed. Kami na po ang bahala roon sa umarkila sa atin. Tugon ko. O siya, kayong dalawa ni Harong ang magkasama. Mag-iingat kayo pagdating ng La Union. Bumalik rin kayo kaagad. Paalala pa ni Sir Ed. Hindi naglaon matapos maibigay ng amo ko ang detalye ng oras at araw kung kailan namin dadaanan ng mga pasahero sa Pami, Laguna, ay naghanda na rin kami ni Harong para sa panibago naming pakikipagsapalaran sa kalye. Halos magkahalong emosyon ang nararamdaman ko habang hinihintay ang araw ng aming pag-alis. Kung kaya naman maaga pa lang, ipinarating ko na kay Melanie na may arkila kami ng La Union ni Harong. Bagaman hindi na bago sa asawa ko ang malayuan kong biyahe, ay sumang-ayon naman iyon. Reniel, palagi kang mag-iingat sa biyahe mo. Tandaan mo, naghihintay kami sa iyo ng mga anak mo. Kaya huwag kang kaskasero sa daan. Paalala ni Melanie. Sus, ikaw naman masyado ka nervyosa. Alam mo namang maingat akong magmaneho. Tugon kong paliwanag. Oo nga, maingat kang driver. Eh yung mga nakakasabay mo sa daan, maingat din ba pagdating sa Manibela? Patanong pang tugon ni Melanie. Lumipas pa ang mga araw at sumapit na rin ang inaasam namin ni Harong na araw ng arkila namin.
Kinondisyon na rin namin ang gagamitin naming van. Bukod pa riyan, sinigurado rin namin na pultang kami ng gasolina. Kaya naman ang daanan namin ng mga taong sinasabi sa amin ni Sir Ed. Medyo nagtaka ko dahil samot-saring pasalubong na laruan at paninda pala ang pangarga namin. Marahil siguro ipamimigay ang mga iyon sa kanilang mga pamangkin. Gayunpaman, wala namang problema sa amin ni Harong ang mga dala namin. Subalit habang binabagtas namin ang dahan, tahimik lang akong nakatuon sa kalsada. Habang ang kasama ko pinaidlip ko muna. Total malayo-layo pa naman ang biyahe namin. Sa loob ng mahaba-habang biyahe, napahinto kami sa isang kainan. Tila yata nakaramdam ng gutom ang pasahero namin, kaya nag-ayang kumain ng mga iyon. Subalit nagulat ako nang magsalita ang may-ari ng nasabing karinderya. Mukhang mga biyahero kayo, iho. Tama ba ako? Isang paalala lang, mag-iingat kayo sa bayang madadaanan ninyo. Maraming nilalang ang pag-alagala rito sa amin. Tanong at paalala ng matandang lalaki. Sa puntong iyon nagkatinginan kami ni Harong habang walang kamalay-malay ang mga kasama naming pasahero tungkol sa sinasabi ng matanda. Bukod pa riyan, tumango na lang ako bilang tugon sa mga sinabi niyo na. At totoo naman na marami talagang gumagalang nilalang, lalo na sa mga highway. Kaya naman nang matapos ng kumain ng lahat, ay nagpatuloy na kami sa biyahe. At makalipas ang ilang oras ay narating din namin ang bayan ng Bangar sa La Union. Tapos ay madali na naming ibinaba ang aming mga pangarga. Hindi na rin kami nagpaabot pa ng kinabukasan roon. Pagkakuha nga namin ng bayad sa arkila ng van, lumuwas na rin kami pabalik ng Real Quezon. At si Harong naman ang nasa Manibela ng gabing iyon. Maayos at ligtas naman kaming nakabalik sa aming pinagmulan matapos ang arkilang iyon. Subalit makalipas lang ang 2 araw, naarkila na naman kami papuntang Sorsogon na bahagi ng Bicol Region. Halos 4 na araw daw kaming mamamalagi doon, ayon kay Sir Ed. Siyempre, mas matagal kami roon, mas malaki ang arkila at kita namin ni Harong. O Reniel, Harong, ito ang mga sahod ninyo sa arkila natin sa La Union. Saad ni Sir Ed sabay abot ng sahod sa amin. Siya nga pala, sa Makalawa may biyahe kayo sa Bicol at mga 4 na araw kayo roon dahil yung umarkila sa atin may aayusin raw sa lupa. Hindi ko alam kung may magaganap na bentahan, pero wala na tayong pakialam roon. Ang importante, bayaran nila ang serbisyo ng van natin. Mahabang paliwanag ni Sir Ed. Sige lang po, Sir Ed. Abisuhan niyo na lang po kami kung anong araw at oras para maikondisyon namin ni Harong ang van. Saad kong paliwanag. Sa kalaunan, habang naghihintay kami ng pasabi galing kay Sir Ed, akalain ko bang tatamaan ng trangkaso ang karelyebo kong si Harong. Kung kaya naman napamura ako ng wala sa oras at napailing na lang ako nang sabihin ni Erlyn na hindi makakasama ang asawa niya sa susunod naming biyahe. Gayunpaman, dahil nakakumpermiso na rin ako sa amo ko, tinanggap ko pa rin ang biyahe kahit ako lang mag-isa. Medyo kabado man, pero para sa pamilya ay ayos lang sa akin ang bumiyahe ng solo kasama ang umarkila sa amin. Sa pagsapit ng araw ng pag-alis namin, tanging abogado at may-ari ng lupa ang kasama ko. Subalit ang ipinagtataka ko lang, isang hasindero ang umarkila ng van, gayong may sarili naman yun sa sasakyan at tauhan. Hindi nagtagal ay tahimik lang ako nagmamaneho ng van papunta sa aming pakay sa Bicol. At habang binabagtas namin ang daan, malino kong naririnig ang pinag-uusapan ni Mr. Gonzales at ng abogado niyon. May ilang dekada na rin nakatira ang mga hampas lupang iyon sa lupain namin. Marapat lang na palayasin ko na ang bawat pamilyang naroroon. Giit ni Mr. Gonzales. Paano kung magmatigas sa mga taong naroon sa inyong lupain, Mr. Gonzales? Tanong ng abogado niyon. Pambihira ka naman, Atty. Lopez. Kaya nga kita binabayaran para mag-isip. Tapos ibabalik mo sa akin ang tanong. Yamot na tugon ni Mr. Gonzales. Hoy ikaw, huwag kang makinig sa pinag-uusapan namin. Tignan mo ang mga dinadaanan natin. Huwag kang usiserong driver. Galit na sad pa ni Mr. Gonzales nang mapansing napapatingin ako sa salamin. Magkagayon man, hindi na lang ako umimik para wala na kaming pagtalunan. Isa pa, bayad naman ang araw ko.
Hindi naglaon, inabot kami ng gabi sa pagdating namin sa Bicol. Kung kaya bahagya muna kami nagpalipas ng magdamag sa isang hotel. Sa nakalipas na magdamag, dumiretso na kami sa baryong pakay namin. Kinabukasan pumunta kami sa munisipyong nakakasakop roon. Pinuntahan din namin ang kapitan del baryo at lokal na pulisya upang idaan sa legalidad ang lahat ng magaganap na pag-uusap. Subalit sa tingin ko sa mga taong naroon sa baryo, batid ko na may hindi magandang mangyayari. At ayon nga sa mga napagtanungan ko, ang baryong pakay ni Mr. Gonzales ay matagal na raw na ipamahagi ng mga ninuno niyon sa mga tao. Ngunit hindi naniniwala ang asindero kahit may pinangahawakang papeles ang mga tao sa baryo. Mas lalo pa nga akong nagulat nang may lumapit sa akin isang matandang lalaki na lehitimong nakatira roon. Sabi ng matanda, ibinigay na raw lahat ng mga lolo at lola ni Mr. Gonzales ang lupang kinatitirikan ng kanilang mga kabahayan bilang pagtanaw ng utang na loob sa kabutihang ginawa ng matatandang naroon sa mga Gonzales. Ayon pa nga sa matandang kausap ko, baryo daw iyon ng mga manlalayog na aswang na tumulong sa mga ninuno ni Mr. Gonzales. Lalo na noong salakayin iyon ng mga rebelde, may ilang dekada na ang nakalipas. Para sana kami ng mga taong labas na pinaghihinala ang rebelde. Iyo, kaisa ka ba nila at tao ka rin ba ni Mr. Gonzales? Diretsahan tanong ng matandang lalaki. Ay hindi po, Manong. Naarkila lang po ako ng taong iyon at hindi ko nga po kilala ng personal si Mr. Gonzales. Sa totoo lang, habang binabagtas po namin ang daan papunta rito, ginigit po ni Mr. Gonzales na palalayasin raw po kayo sa inyong tinitirhan. Magkasunod kong paliwanag. Ganun ba, iyo? Alam mo, gahaman talaga ang taong iyon. Malayong malayo sa nasira niyang Lolo Benito. At tila nakalimutan ng batang iyon ang ambag namin sa kanilang angkan. At kung hindi dahil sa amin, matagal na silang mga patay. Ang baryong ito ay pinamumugaran ng mga aswang na manlalayog. At hindi kami kumakain ng tao. Subalit kapag kami ay naapi, lumalabas ang aming bagsik. Magkasunod na paliwanag pa ng matanda na Ruben ang ngalan. Noong araw na iyon, nahihiwagaan ako sa mga sinabi ni Mang Ruben. Lalo na sa mga aswang na manlalayog. Dahil sa tanang buhay ko, hindi pa talaga ako nakakakita ng isang aswang sa malapitang distansya. Subalit totoong may na-encounter na akong mga nilalang sa daan. Pero hindi ako sigurado kung aswang ang mga iyon. Lalo pa nga at madalas ako noon na masiraan sa mga daan. Minsan pa nga malapit sa mga liblib na baryo. Yun pong tipong gasera na lang ng kabahayan at napapadaan na sasakyan lang ang tanglaw ko sa dilim. Pero yung sinasabi ni Mang Ruben na aswang, wala pa po akong nakitang ganyan sa buong buhay ko. Sa pagdaan ng mga araw, batid kong hindi maganda ang kahihinatnan ng pakikipag-usap ni Mr. Gonzales sa mga magsasaka na nakatira sa kanilang lupain. At nagmamatigas sa mga iyon na hindi sila aalis sa kanilang tinitirhan. Gayong may hawak silang papeles na ibinahagi ng ninuno ng nasabing hasindero. Kung hindi kayo aalis sa lupang pagmamayari ng aming angkan, mapipilitan akong gumamit ng dahas, banta ni Mr. Gonzales. Alam mo kung ano ang kakayahan namin, Mr. Gonzales. Kaya huwag mo kaming takutin. Utang mo sa amin ang iyong buhay at ang angkan mo, kaya ka naging tao. Sigaw ng isang residente. Huwag mo sanang kalimutan, Mr. Gonzales, na malaki ang ambag ng mga taong naririto sa pamilya ninyo. Kaya hanggang ngayon may natitira pang lahi ng inyong angkan. Dagdag pa ng isang magsasakang residente. Pansamantala namang natahimik si Mr. Gonzales sa sinabi ng matatandang naroroon na naging saksi kung paano inutas ng mga manlalayog ang mga rebelde noon na gustong kumamkam ng lupain nila Mr. Gonzales. Pakiramdam ko nga noong naroon ako sa baryo ng manlalayog na aswang kalakbay. Tila maiipit yata ako sa dalawang nag-uumpugang bato. Mahirap kasing bumalanse ng sitwasyon sa isang bagay na wala namang kinalaman sa buhay ko. Pero isang bagay lang ang malinaw para sa akin at saktual na nakikita ko roon. Iyon po ay ang isang bagay na kung bakit sino pa ang nakakaangat at nakakaluwag sa buhay, sila pa yung nanggigipit at hirap magparaya. Ika nga sa kasabihan ng matatanda,
Noong araw mahirap ka na nga ay lalo ka pang pinahihirapan. Sa kalaunan sa kabila ng tumataas na tensyon, naisipan kong iparating kay Sir Ed na kailangan ko pa mag-extend ng ilang araw sa Bicol. Subalit ayon sa amo ko, wala namang problema kung mag-extend kami sa baryo kung saan man ako naroroon. Basta ang importante dagdagan na lang ang bayad sa renta ng van. Subalit para sa akin, hindi naman yung renta ng sasakyan ang inaalala ko, kundi ang kahihinatnan ng nasabing baryo. Lalo pa nga at nasasaksihan ko ang kaguluhan sa pagitan ni Mr. Gonzales at ng mga residente na pinaghihinala ang aswang. Hindi naglaon. Isang residente ang nagparating sa tiyuhin ni Mr. Gonzales na pinapalayas raw sila ng pamangkin nito sa lupaing ipinamahagi ng kanilang mga ninuno. Kung kaya naman na magkaharap ang magtiyuhin, nagkasagutan ang mga iyon. Lintik ka, Rogelio. Anong pinagsasasabi mong pinapalayas mo raw ang mga tao sa baryo na manlalayog? Bakit? Nalustay mo na ba ang iniwang pamana sa'yo ng kapatid ko? At kung makapagpalayas ka ng mga tao, parang ikaw lang ang natitirang Gonzales sa angka natin. Mas mabuti pa bumalik ka na ng Maynila at huwag mong guluhin ang mga taong nananahan roon sa baryo. Kaya huwag mo silang pakikialaman. Kung ayaw mong ipadala ko sa asawa mo ang malamig mong bangkay. Magkakasunod na sambit ni Mang Oka ang tiyuhin ni Mr. Gonzales. Sa mga narinig kong sagutan ng mga iyon, mas lalo tuloy akong nangilabot sa kanilang usapan. Gustuhin ko man magbigay ng opinyon at suhestyon, wala naman akong karapatan dahil usapang pamilya yon. At ako naman ay naarkila lang bilang driver. Gayunpaman mapilit si Mr. Gonzales at gusto niyong isakatuparan ng kanyang ninanais sa lupaing ipinamahagi ng kanyang mga ninuno. Kaya naman umupa iyon ng isang grupo na magsasagawa ng paraan para mapalayas ang mga taong naroon sa baryo. Magkagayon man kalakbay, ang lahat ng inupahan ni Mr. Gonzales na magsasagawa sana ng isang malaking sunog ay nakita na lang ng mga residente sa iba't ibang sulok ng talahibana. At animoy sinipsip ang dugo ng mga iyon sa buong katawan na wala ng buhay. Ayon nga sa mga sabi-sabi ng mga tao, kagagawan raw po iyon ng mga aswang na manlalayog. Sa puntong yan napapaisip tuloy ako kung ano bang klase ng aswang ang mga manlalayog at ano ang kakayahan ng mga iyon. Subalit ayon kay Mang Ruben Kalakbay, ang matandang nakausap ko roon sa nasabing baryo, na silang mga manlalayog raw ay gumagamit ng buhok para pumaslang ng mga masasamang tao na may tangka sa kanilang buhay. Ayon pa sa matanda, ang bawat hibla ng kanilang buhok ay maihalin tulad sa ngipin ng isang linta na kung tutusok sa balat ng isang tao ay kaagad itong sisip-sip ng dugo na naaayon sa buhok ng isang manlalayog. Ano na, Rogelio? Umupa ka pa ng mga rebelde para sunugin ang baryo ng mga aswang na manlalayog. Masyadong maitim ang buto mo. Manang-mana ka sa angkan ng nanay mo. Mga ganid at gahaman sa kwarta. Gagawin ang lahat sa ngalan ng salapi, hindi ka tunay na Gonzales. Dahil hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob sa mga aswang na tumulong sa lolo at lola mo sa tuhod. Walang mahalaga sa iyo kundi kwarta. Nakalimutan mo na ang salitang pakikipagkapwa-tao. Malayong malayo ka sa iyong ama na kapatid ko. Ito ang tandaan mo, Rogelio. Iginagalang dito sa sorsogon ng angka namin. Kaya huwag mong bahira ng dungis ang pangalan ng aming ninuno. Magkakasunod na sambit at paliwanag ni Mang Oka. Tiyong Oka, hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakukuha ang nais ko sa baryo ng mga manlalayog. At wala akong pakialam kung aswang ang mga hindot na iyon. Giit ni Mr. Gonzales. Ikaw ang bahala, Rogelio. Hindi ako nagkulang ng paalala sa iyo. At kung ano man ang kahihinat na ng buhay mo, ikaw ang pumili niyan, hindi ako. Sambit pa ni Mang Oka. Kung kaya naman nang mabaling sa akin ang tingin ni Mang Oka, inatasan ako niyong ibalik na lang ng Maynila si Mr. Gonzales. Kasabay niyo nag-abot ito ng 10,000 na sobra-sobrang kabayaran sa renta ng bana. Gayunpaman ay humingi pa ng 2 araw na palugit si Mr. Gonzales na hindi namang ikinatuwa ng tiyuhin yon. Kasabay nito napailing na lang iyon at sabi ni Mang Oka, wala na siyang magagawa sa katigasan ng ulo ng pamangkin niya. Makalipas pa ang 1 araw, dumayong mag-isa si Mr. Gonzales at isinama ako sa baryo ng mga manlalayog. Halos 10 oras na ng gabi nang pumunta kami roon at may bitbiti yung 1 galon ng petrolyo.
na hindi ko alam kung saan ang galing at batid ko na ang gagawin yon. Nalintikan na, Ariel. Masasama ka pa sa kasong arson kapag nagkataon. Saad ko sa aking sarili. Alam kong mali ang gagawin ni Mr. Gonzales dahil maraming inosenteng bata ang madadamay sa baryong iyon. Kung kaya inawat ko ito at nakipag-agawan ako sa tangan yung petrolyo. Sa kasamaang palad sa akin yun binuhos ang petrolyo, kaya dumistansya ako na maglabas iyon ng lighter. Lintikan, driver ka. Total gusto mo rin magpakabayani, kaya uunahin na kita, pakialamero. Gigil na saad ni Mr. Gonzales. Gayunpaman bago ako silaban ni Mr. Gonzales ng buhay, may pumulupot na sa buong katawan nito na isang kumpol ng buhok. Halos nakita ko ang mukha ni Mang Ruben at ang nanlilisik niyong mga mata, habang ang katawan niyon ay nababalutan ng makapal na buhok. Maya-maya pa humandusay na sa lupa ang katawan ni Mr. Gonzales na wala ng buhay at bakas sa balat niyon ang pinagtusukan ng buhok ni Mang Ruben. Sa pagbalik ng aswang sa kanyang natural na katauhan, kaagad naman akong sinabihan niyo na bumalik na ng Maynila at sarilinin ko na lang kung ano man ang aking nasaksihan sa baryo ng mga manlalayog na aswang. Magmula nga noon ay wala na rin akong nabalitaan tungkol sa baryong iyon sa Sorsogon at magpas hanggang ngayon ay daladala ko pa rin ang alaala ng karanasan kong iyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Marami pong salamat sa inyong lahat. Naway matuto po tayong ipamahagi ang sobra-sobrang biyaya na tinatamasa natin sa bawat taong nangangailangan ng ating tulong.